Ibig sabihin, kinakailangan ng mabautismoan after they heard. Pagkatapos nyong marinig ang ebanghelyo, mga minamahal, mag-decide ka magpabautismo. Kasi hindi mo hawak ang bukas. Sabi ng Biblia, wag mong ipagambog ang bukas. For what is your life? It is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Mangako ka sa sunod na linggo, magpabautismo ka. Mangangako ka sa susunod na buwan, magpabautismo ka. Mangangako ka pag decided ka ng bitawan ang bisyo mo, tsaka ka magpapabautismo. Pag namatay ka, hindi ka mapunta sa langit. Baliwala ang pananampalataya mo, paniniwala mo, mga minamahal, pagkarinig mo ng salita ng Diyos kung hindi ka magpabautismo. Kaya nga, kailan tayo dapat magpabautismo? Sabi, after they heard the gospel. Pangalawa, sabi ng Biblia, maminamahal, kung mababasa po natin Acts chapter 3 verse 16 up to 19. At Acts chapter 4 verse 4, mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, 5,000 baptized at Solomon Pork after St. Peter preached the gospel. Nung nangaral si Apostol Pedro, maminamahal, ng ebanghelyo, sabi 5,000 ang nabautismuhan. Sabi rito, at nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng bautismo, sa pamagitan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoong Kristo, na bautismuhan po, maminamahal, ang mga 5,000 sa araw na yon. Basahin po natin muna, maminamahal, dito sa Acts 3:6. Ano natin sa 3:6, itaas muna natin sa Acts chapter 3 verse 6 at italo natin ng 16 hanggang 19. Dito po sa kalat po ng mga gawa, kabanatay 3 ang talatay 6. At italo ng 16 hanggang 19. Sa 6, datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ko. Datapwat, ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Sa 16, tanong ng 16, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan ay pinalakas ng kanyang pangalan ng taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya na nasa pamamagitan niya ay nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan ninyong lahat. 17. At ngayon mga kapatid, nalalaman ko na inyong ginawa yaon sa di pagkaalam, gaya ng ginawa rin naman ng inyong mga pinuno. 18. Datapat ginanap ang mga bagay na ipinagpaunang ibinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magbabata. 19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Gawa 4:4. Dito po sa Gawa, kabanatay 4, talatay 4, datapwat marami sa nakakarinig ng salita ay nagsisampalataya, at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Amen. Amen. Ang sabi, 5,000 baptized at Solomon Pork after St. Peter preached the gospel. Pagkatapos mang minamahal na makita ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan po ni Apostol Pedro, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan ay ang lumpo ay nakalakad, at ang sabi 5,000 po ang nabautismuhan ng araw na yun. Yan po, maminamahal, kailan dapat isagawa ang bautismo? Kapag napakinggan nyo na ang ebanghelyo. Sabi nga ng Hebrews chapter 3 verse 15, sabi diyan, maminamahal, na kapag narinig nyo na ang salita ng Diyos, ay huwag nyo nang papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng pamumungkahi, pagmamatigas. Sabi diyan, maminamahal, pag napakinggan mo ang salita ng Diyos, gaya ng 5,000 lalaking ito, sabi ng Biblia, sila'y nagpabautismo pagkatapos na mapakinggan ang pangangaral ni Apostol Pedro ng ebanghelyo. Sabi rito, Hebrews 3:15, natin, singit natin. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatay 3, ang talatay 15. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Amen. Yan po, maminamahal. Maraming mga talata dito sa banal na kasulatan. Dito po sa Acts, isa na lang, maminamahal. Napakaraming talata to, kaso mayroon tayong hinahabol na pinakamagandang puntos, maminamahal, yung paano at kailan dapat iangkop
yung rebaptize. Kasi yung iba, maminamahal, pag sila'y nakagawa ng kasalanan, rebaptize. Pag sila po, maminamahal ay nag-backslide at pagkalipas na 1 taon, babalik ulit sa paglilingkod, rebaptize. Ha? Puro rebaptize, mga minamahal. Pero dito malalaman natin saan naangkop ang rebaptize. Yung pag-uulit ng bautismo. Kailan tayo dapat kinakailangan bautismo nuli? Malalaman natin dito sa Banal na Kasulatan. Dito, uling talata na lamang, mga minamahal, kailan dapat, mga minamahal, magpapabautismo ang tao. Dito sa Acts chapter 16, mga minamahal, basahin po natin ang verse 30 up to 34. Sabi rito, karakadaka, mga minamahal, basahin po natin. Dito po sa aklat po ng mga gawa, Kabanata 16, talatay 30 hanggang 34. Sabi po dito sa 30, sabi dito, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? 31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Sa 32, at sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon pati sa lahat ng nanga sa kanyang bahay. 33, at sila'y kanyang kinuha ng oras ng yaon ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay. At pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Sa 34, at sila'y kanyang ipinanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain at nagalak na totoo pati ng buong sangbahayan niya na nagsisimpalataya sa Diyos. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Ang sabi ng verse 33, maminamahal, at karakadakay binautismuhan niya sila. Ha? Mga minamahal, sabi rito, ito po ay karakadaka. Pagkarinig nila ng sinabi ni Apostol Pedro, maminamahal, na sinabi ng jailer, nang nagtanong, anong gagawin namin upang kami maligtas? Dahil ang inaakala niya, nakatakas na sila Apostol Pedro. Ang tanong niya rito, maminamahal, ay yung kaligtasan lang ng physical. Ay yung kaligtasan niya ng katawan. Kasi nung kapanahunan ng Roma, kapag nakatakas yung mga binabantay mong bilanggo, ikaw po ang ipapalit. Ikaw po ang papatayin, maminamahal, kapag nakatakas po ang bilanggo, maminamahal. Dito po si Apostol Pablo po ito, at si Silas. Si Pablo at si Silas. Imagine, nakatanikala sila, mga minamahal, at mayroon pang mga malalaking bola ang kanilang mga paa. Ang kanilang paa at kamay nakatanikala. Pero kaginsa-ginsay lumindol. Nayanig ang kanilang kulungan, maminabalabang sila'y nagpupuri sa Diyos, at nakalag yung kanilang mga tanikala. At nabuksan mga minamalang piitan. Sila'y nakalabas, maminamahal, na walang tumutulong sa kanila, maminamahal, at nang nalaman ng mga bantay na wala na ang kanilang binabantayan sa takot nila, na magiging kapalit nito ay ang kanilang buhay, sinabi nila, anong gagawin namin upang kami maligtas? Ang tanong nila, paano sila hindi mapapatayin, maminamahal, ng emperor ng Roma, yung gobyerno ng Roma, sapagat sa panahon na yun, kapag sila po ay natakasan ng bilanggo, sila po ang ipapapatay. Ang sagot ni Apostol Pablo, sumampalataya ka sa mahal na Panginoong Kristo, ikaw ay maliligtas, pati ang iyong buong sambayan. Kasi pati buong sambayan mo is kasamang ipapapatay ng imperyo ng Roma. At ang sabi pa po, pagkatapos na hugasan ng kanilang mga latay, pagdakay, binautismuhan sila. Immediately, sabi ng Biblia, maminamahal, sila po ay nabautismuhan. Marami mga sekta, mga denominasyon, mali na nga yung bautismo. Mali pa kung kailan nila dapat babautismo ng tao. Nire-reset nila, ginagawan lang, after 5 years, after 3 years, meron tayong mga pangkalahatang bautismo, meron tayong pangkalahatang doktrina, at sa araw na yan, magtatakda tayo ng panahon na tayo magbabautismo. Paano kung hindi na inabot yan, namatay sila? Sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, ang hindi nababautismoan ay mapapahamak. Sabi ng Marcos 16, talatang 16. Ang sumampalataya at mabautisman maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya at hindi nababautisman ay mapapahamak. Yan po, maminamahal. Kaya nga, ganito kahalaga, maminamahal, ang bautismo. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng mga tumanggap ng bautismo ay sa pangalan ni Jesus.
Na? Wala kayong makikita rito mga minamahal na bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Binanggit lang yun sa Mateo 28 talatang 19, pero mga minamahal ko, wala pong nabautismuhan ni isa sa banal na kasulatan, sapagkat dito po sa Efeso 4 talatang 4 mga minamahal hanggang 6, iisa lang po ang formula ng bautismo. Isang pananampalataya, isang Panginoon at isang bautismo, isang Diyos. Isang Diyos na sumasa lahat, nasa lahat, at nasa ating lahat. Isa lang po ang formula ng bautismo. Kaya nga kung dito po nagbautismo ang mga alagad sa pangalan ni Jesus. Tapos, mga minamahal, kung may inaakala pa kayo na may nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, iba na yung nakasulat sa, hindi na nasunod yung Efeso 4, talatang 4 hanggang 6, na isa lang ang formula ng bautismo. Basahin po natin ang Efeso 4 hanggang 6. Basahin po natin. Dito po sa aklat ng Efeso, Kabanataya 4, talataya 4 hanggang 6. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo ng isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat na nasa lahat. Amen. Yan po ang sinasabi ko po sa inyo, na may isang bautismo. Ibig sabihin yan, isang formula ng bautismo. Sabi, may isang katawan, may isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Sa Efeso 4:5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Isa lamang po ang paraan ng bautismo. Sabi rito, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, sumasa lahat, at nasa lahat. Isa lang po ang formula ng bautismo. Kaya mapapansin niyo po, maminamal, dito po sa Acts chapter 19, nung nakita nila Apostol Pablo, maminamal, ito pong mga alagad ni Juan Bautista. Kasi kung mababasa niyo po ang banal na kasulatan, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ang kautusan ay nagsimula kay Moses at nagtapos kay Juan Bautista. At buhat doon, ang bawat tao'y kinakailangan pumasok sa kaharian ng Diyos na may pagpupumilit. Ibig sabihin, maminamahal, yung pong tinatawag na dispensation of law ay mula panahon ni Moses hanggang nagtatapos kay Juan Bautista. Kaya nga, yung 12 alagad ni Juan Bautista ay naribaptize sapagkat tapos na po ang tinatawag na dispensation of law. Nasa ilalim kasi sila ng dispensation of law kasi sila po ay sumampalataya sa pangaral ni Juan Bautista. Nasa dispensation of law pa si Juan Bautista. Pero kung mababasa nyo ang Lucas 16:16, maminamahal, sabi po rito, ang bautismo, mga minamahal, ay ang kautusan ay nagsimula kay Moses at nagtapos kay Juan Bautista. At buhat noon ay ipinapangaral na ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, ito po ang the grace, ang biyaya, the dispensation of grace. Ito ang biyaya ng Diyos ay kaliligtas ng sasampalataya. Sabi rito, buhat noon ay ipinapangaral na ang Ebanghelyo at ang bawat tayo pumapasok doon ay may pagpipumilit. Kinakailangan pong ma-revitalize sila sapagkat sila po ay nasa ilalim ng dispensation of law. Kinakailangan pumasok sila sa dispensation of grace sa pamagitan ng bautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Basahin natin Lucas 16, verse 16. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata 16, ang talata po 16. Sabi dito, ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Amen. Yan po ang pagkakaiba, maminamahal, ng dispensation of law at dispensation of grace. Sabi ng John 1:17, mga minamahal, kindly dagdag pa natin to, John 1:17. Dito po sa aklat ng 1, kabanatay 1, talatay 17. Sabi dito, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Amen.
ibinigay kay Moses, maminamahal, ang kautusan. Pero ang biyaya ay dumating sa pamagitan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang kautusan, sabi dispensation of law, ito po yung nagsimula kay Moses at natapos kay Juan Bautista. Pagkatapos, mga minamahal, na dumating ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, tayo nasa ilalim ng dispensation of grace. Yun ang dahilan, mga minamahal, nung na-encounter po nila San Pablo, ni Saint Paul, ito pong 12 alagad ni John the Baptist. Sabi, narinig nyo na ba? Narinig nyo ba ang kapuspusan ng banal na espiritu? Sabi, wala kaming nalaman at narinig na patungkol sa bautismo bautismo sa Espiritu Santo. Sabi ng mga alagad, maminamal, sabi ni Apostol Pablo, sa kanino kayo na bautismoan? Sabi, sa bautismo ni Juan. Sabi, kinakailangan nyo magpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo at sila po'y nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sapagkat sila po'y nasa ilalim pa ng tinatawag na dispensation of law. Sa biyaya, nasa ilalim sila ng mga batas ng kautusan, kaya kinakailangan pumasok sila sa dispensation of grace. Ito po ay ang pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Acts 19 verse 5 up to 6, mga minamahal, simula noon, tinanggap nila ang bautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Basta balikan natin maminamululi yung Acts 19, simulan natin ng verse 4 hanggang 6. Dito po sa aklat po ng mga gawa, kabanatay 19, galatay 4 hanggang 6. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi at sinabi sa bayan na sila ay magsisampalataya sa darating sa ulian niya sa mga katuwid bagay kay Jesus. Sa 5, at nang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Yesus. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila, ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila ay nagsipagsalita ng mga wika, at nagsipanghula. Amen. Amen. Sa 7. Dito sa 7, at silang lahat ay may 12 lalaki. Amen. Yan Amen. Po ang 12 disciples of John the Baptist. Amen. Sila po, maminamal, mga 12 disciple ni John the Baptist. Sila po yung nasa ilalim ng dispensation of law. Nasa paniniwa, nagbautismo sa kanila ay si Juan Bautista. Kaya tinanong sila ni Apostol Pablo, sabi rito, na sa kaninong pangalan kayo nagpabautismo? Sabi rito, maminamal, kami na bautismo sa bautismo ni Juan. Ang sabi, tinanggap ba ganyo ang Espiritu Santo? Sabi ng verse 2, maminamahal. At nang kayo'y nagsampalataya, at sinabi nila sa kanya, hindi man lang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Sa verse 3, maminamahal, at sinabi niya, kung gayon sa ano kayo binautismuhan? Sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo sa pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsampalataya sa darating sa hulihan niya sa mga tuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng mga wika at nagsipanghula. Yan po, maminamahal. Saan na ang tinatawag na rebaptism? Kapag tayo po, una-una maminamahal, kapag tayo hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Pag hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, kahit 10 beses ka pang magpabautismo, kahit mga minamahal, 2 beses kang o 20 beses kang magpabautismo, kinakailangan ka pang uling maribaptize hanggat hindi ka nababautismuhan sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo sapagkat walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Ang tamang formula ng bautismo ay pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero kung nabautismo ka na sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo, hindi mo na kinakailangan maminamahal ang rebaptize. Ang kailangan mo, mga minamahal, ay revival. Mag-ayuno ka. Hindi mo kinakailangan ilang beses kang ilubog sa tubig. Kahit ilubog ka ng 1 oras sa tubig, kung babalik at babalik ka sa kasalanan, hindi ka pa rin maliligtas.
Hindi mo kailangan ang rebaptize. Kapag ikaw ay nabautismo na sa pangalan ni Jesus, ang kailangan mo ay revival. Kinakailangan mo mag-ayuno. Kinakailangan mo magsisi ng lubusan. Dito po, maminamahal, naangkop ang rebaptize sapagkat hindi po sila nabautismoan sa pangalan ni Jesus. Yan po, maminamahal, ang mga paraan saan naangkop ang tinatawag na rebaptism. Ayun nga tinatawag na rebaptize. When rebaptism is appropriate. Una-una, sabi ng Biblia, maminamahal, kung hindi po proper mode, hindi proper mode ang ating bautismo, hindi po by immersion. Kung hindi tayo na bautismo sa pamagitan ng paglubog, sapagkat sabi ng Biblia, ang bautismo po ay immersion po, gaya ng paglilibing. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 12, ang bautismo po ay gaya po ng burial, paglilibing. Sabi po ng Colossians 2:12 at sa Roma 6, talatang 4 hanggang 6 o 3 hanggang 6, basahin natin dalawang talata. Dito po sa aklat po ng Kolosas, Kabanata 3, talatay 17. At Colossus 2:12. 2:12 po. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kabanata 2, talatay 12. 2:12 ng Kolosas, sabi dito, na nangalibing, nakalakip niya sa bautismo, na kayo naman muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Dito po sa aklat po ng Roma. 6:3 hanggang 6. Dito po sa aklat ng Roma, kabanatang 6, talatay 3 hanggang 6. Sa 3, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ay mga nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nakabautismuhan sa kanyang kamatayan? 4, tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayong makalalakad sa panibagong buhay. 5, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Sa na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Amen. Yan po, maminamahal. Kapag hindi po proper mode, hindi po immersion, maminamahal ang ginawang bautismo sa inyo, katulad nung ginagawa sa ating kinagis ng reliyon, na binubuhusan lang yung ulo ng bata. Bautismo na raw yun. Kristiyano ka na raw nun. Ang laki-laki ng binayad mo sa simbahan. Tapos sasabihin, mga minamahal, yun daw ay bautismo na. Yun na raw ang binyag. Sa Biblia, hindi po binibinyagan o hindi binabautismo ng bata, sapagkat ang bautismo po, mga minamahal, ito po'y simbolo ng paglibing ng ating masamang buhay, ng ating masamang lumang dating pagkatao. Ang bata po ay walang kasalanan. Siya po'y inosente, mga minamahal. Kaya nga, kinakailangan ng rebaptize, mga minamahal. Sabi, when rebaptism is appropriate, una-una, mga minamahal, kapag hindi po proper mode, hindi po immersion, ang tinanggap niyong bautismo, hindi po immersion, kinakailangan niyong maribaptize. Pangalawa, maminamahal, mayroon pong tinatawag na proper authority. Pag hindi sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, iyan po ang pangalawa, maminamahal. Pangatlo, sabi, pag hindi po real purpose, ang iyong layunin, bakit ka nagpabautismo, dapat ang tunay na layunin, maminamahal, is sumampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at pinagsisisihan mo na ang iyong kasalanan. Yan po ang tinatawag na real purpose at real, at sabi, proper subject, yung penitent believer, dapat nagsisisi po tayo. Yan po, maminamahal, ang mga tamang paraan kaya tayo tatanggap ng bautismo. Pag hindi yan ang hindi ganyan ang tinatawag na appropriate, hindi po ganyan ang ating layunin, kaya tayo nagpabautismo, maaring pwede tayo magparibaptize. Kung halimbawa, pinilit ka lang ni Lola, pinilit ka ng nanay mo, tinatakot kang hindi ka bibigyan ng sustento, hindi ka bibigyan ng allowance mo pag hindi ka nagpabautismo, napilitan ka, pwede ka siguro magpa-rebaptize sapagkat maminamahal, hindi ka naman nagsisisi.
Kasi kinakailangan taos-pusong pagsisisi at walang nagpipilit sa iyo. Talagang gusto mong ibigay ng buong puso ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, maminamahal, dyan naangkop ang rebaptize. Yung una-una, mali yung tinatawag na mode. Yung proper mode, hindi mo na nasunod. Yung immersion, pangalawa, hindi sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Kristo. At pangatlo, maminamahal, hindi po for the remission of sin. Nagaya-gaya ka lang, maminamahal. At pang-apat, hindi ka penitent believer. Hindi kayong mananampalatayang nagsisisi. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, sabi ng Acts 3:19, nabasa natin kanina, na kayo'y magsipagsisi at magsipanumbalik upang mga pawi ang inyong mga kasalanan at kung magkagayon ay dumating ang kaginawaan na nagbumula sa Diyos. Kaya nabautismoan po ang 5,000 believer, mga minamahal, sapagat sila po yung mga penitent believer. Sila po ay mga nagsisising sumasampalataya. Pag hindi ka sumasampalataya, nagpabautismo ka, hindi ka naman sumasampalataya, kinakailangan mo maribaptize. Iyan po, maminamal, hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kinakailangan mo maribaptize sapagkat hindi ka penitent believer. Hindi ka nagsisising mananampalataya. Kaya nga, kahit 10 beses po kayong bautismo uli, hanggat hindi natin nasusunod, maminamal yung proper mode, yung proper authority, proper purpose, at proper subject. Bakit kinakailangan tayong magpabautismo? Kinakailangan mo ng rebaptize. Sabi ng uling talata, maminamahal, basahin po natin ang uling talata dito po sa Luke chapter 2, 24 verse 47, maminamal, tanging sa kanyang pangalan lamang, maminamal, dapat ipangaral ang pagsisisi. At ang pangalang ito ay sa pangalan ng mahal na Panginoon Kristo. Basahin natin ng dalawang talata pala, Lucas 24:47 at Colossians 3:17. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin, maminamahal, sa pangalan ng mahal na Panginoon Kristo. Dito po sa aklat po ng Lucas, kabanatay 24, talataya 47. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi sa pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Dito sa aklat po ng Kolosas, kabanataya 3, ang talatay 17, sabi po dito, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya sa mga nagtatanong, kailan dapat iangkop ang tinatawag ni rebaptize? Maminamahal, rebaptism, sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, kinakailangan, sabi rito, maminamahal, unang-una, kapag hindi po natin nasunod ang right mode, yung immersion, kailangan mong maribaptize. Kapag hindi mo nasunod, maminamal, yung right authority, nabautismo ka sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kinakailangan mo ng rebaptize gaya ng mga alagad ni Juan Bautista, na-rebaptize sila sapagkat hindi nila tinanggap yung right authority in the name of Jesus. Pangatlo, hindi po right purpose. Ang dahilan kung bakit ka nagpabautismo, mayroon ka lang gustong pakasalan sa church. Dahil na ang fiancé mo ay nandito, hindi kinakailangan magpabautismo ka para mapangasawa mo siya. Mga minamal, yan po ay hindi po right purpose. Kailangan muli, maminamal, na maribaptize ka sapagkat hindi po maminamal right purpose. At higit sa lahat, sabi ng Biblia, maminamal, yun po hindi po right subject. Hindi ka taus-pusong nagsisisi, hindi ka penitent believer. Ang binabautismuhan ay yung pong sumasampalataya na nagsisisi. Papasok muna ang pananampalataya, maminamahal, bago ka magsisi at tumanggap, maminamahal, ng bautismo. Yan po ang tawag, ay kinakailangan maging penitent believer ka. Yan po ang right subject. Kailangan mong masunod mo yan, maminamahal, at yan po ang tunay na formula ng bautismo. Kaya sa gabing ito, ang unang gagawin po natin, maminamahal, ay ang pagsisisi. Tanggapin yung ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas, mga minamahal, at ang pagsisisi, ito po ay tanda ng inyong pananampalataya, at ang susunod po nito,
patunay na ikay na sumasampalataya at nagsisisi, yun na ang bautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. At pag nabautismo kayo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, gaya na nangyari sa 12 alagad ni Juan Bautista, sabi, at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo pag nabautismo kayo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Magsisi po kayo, maminamahal, habang napapakinggan nyo awiting